puno ang simbahan kanina. Napakaraming nagsasalita, halos pare-pare namang sinasabi. Sobrang init. Natural, hindi naman pwedeng humarurot karo biyahe papuntang North Cemetery. Ay, siya nga pala, hinahanap ka ni Pam kanina. Bakit hindi ka man lang na nakapunta sa Tlamay? Hindi patay si paring Crispin, walang inilibing. Kailangan na nating tanggapin ng totoo. Walang kailangan tanggapin. Pero affected ka, ilang araw ka nang ganyan. Hindi ko alam. Ayaw mong aminin yung nangyari pero kitang-kita sa mga kilos mo. Paano ko tatanggapin? Hindi dapat binabalik ng mga tulad niyan tapat at totoong kaibigan? Pero nangyari na. Tinutulungan niyo lang yung iba, masama ba? Hindi masama yun. Ayaw nga paniwalaan ng isip ko. Totoo ang nangyari sa pikit. May binaril, bumulagta, patay. Wala akong gustong sabihin sa kanila. Yung pamilya nga pinipilit tanggapin. Ikaw naman. Alam mong malalim yung pinagsamahan namin. Alam ko, pero may katapusan ng lahat. Nung nagbalak ang management ng mass layoff, bilang leader ng union, mahigpit ng tinutulan yon. Sumali-sali ka pa kasi sa union. Bakit? May kahibangan ba pagsali sa union? Ang ambisyon ko lang namang sana ay magkaroon ka ng trabaho. Kahit gaano ka kasipag, basta't hindi ka nakagraduate, wala kang promotion. Oo, 5 taon na tayong walang asenso. Kung hindi ako natanggal, nadurog na sana yung katawan ko sa grinder. Sigurado naman ang sweldo. Bakit ba yung katiting na sahod pa rin yung nasa isip mo? Tataas din yun kung nagtiyaga ka. Hindi ka ba natutuwa? Naitayo naman natin yung junk shop. Ay oo nga pala. Natutuwa nga pala ako dahil kung hindi ka pinautang ni Crispin. Paano mo nalaman? Ang sabi mo, nagpatulong ka lang. Hindi mo sinabing umutang ka pala sa kanya ng kapital. Siya ang humiling na huwag sabihin kahit kanino. Naglihim ka pa rin sa akin. Hindi na mahalaga yon. Pinipilit ko intindihin ka. Pero gusto ko rin makamubo na tayo. Sa tamang panahon siguro. Kailan? Sa tamang lugar. Naisipan ko din na umiwi tayo sa Quezon. Pero andito na ang buhay natin. Masyado nang mausok dito. Nilalamon na tayong kalawang ng junk shop. Pwede ka naman magbakasyon. Samahan mo ko. Sinong tatao dito? Iwanan natin yung junk shop. Nababalo ka na ba, Ernie? Pinag-isipan ko na to. Dahil sa pagkawala ni Crispin, nagulo na ang pag-iisip mo. Ito lang ang tamang gawin ngayon. Buksan mo ang isip mo. Patay na si Crispin, buhay tayo. Doon natin itutuloy ang buhay natin. Punyeta, Ernie! Alam mong nalulugi na yung junk shop, di ba? May nasimula na tayo dito sa Maynila. Magsisimula na tayo muli. Paano tayo mabubuhay? Pwede akong bumalik sa pagnyonyog. Lalong magugulang buhay natin doon. Hindi ko na nga kaya. Hindi pa ako napagod. Sana hindi na lang tayo umalis. Sana nga. Sana doon na lang tayo namatay sa gutom. Hindi naman tayo sumasalat sa pagkain doon. Pero ikaw may gustong sumunod ako dito sa Maynila. Kahit pa paano, maayos ang kita ko sa pabrika noon. Sumunod pa ako sa'yo, mawawalan ka pala ng trabaho. Hindi ko ginusto yon. Ganito pa rin tayo. Hindi pa rin tayo maasenso. Umuwi na tayo. Putang ina, Ernie! Ito? Ito ba ang gusto mo? Sinira mo yung tiwala ko. Ginawa ko yung para sa atin. Para lang sa ambisyon mo. Hindi naman masamang mag-ambisyon. Itinaya mo ang kabuhayan mo, hindi mo alam kung paano ko iginapang at minahal. Minahal ko rin ito. Ginamit mo ang pera ng junk shop para makabayad dyan sa kasunduan ng incheck na yan. Mababawi rin natin ang pera. Hanggang kailan natin kailangan magtiis? Hindi natin kayang kumuha ng pwesa sa mall. Gusto ko ng bagong buhay. Hindi pwedeng basta-basta tayo nangangarap. Ano bang realidad ng gusto mo? Hirap lang tayo. Matagal ko nang alam yon. Pwes tanggapin mo. Para mamatay tayong dilatang mata sa gutom? Kung marangal, bakit hindi? Hindi nakakain ng karangalan, Ernie. Hindi rin ikakamatay. Hindi masama ang intensyon ko. Pero ang ginawa pagtatago sa akin, maling-mali na agad. Itinawag ko yun dahil alam ko hindi ka papayag. Kasi mali. Kapag gusto mo, akala mo tama. Hindi maayos ang lahat dahil lang sa paninindigan. Bakit si Crispin? Sobra-sobra kong hangaan mo. Kasi nasa tama lang siya. Paano ka nakasigurong magugustuhan niyo tong kontratang ito? Alam ko. Ayaw mo bang umasenso? Hindi naman tayo nagugutom ah. Pagkain ng banso ka to ng kontento? Depende sa tao yan. Kontento ka na ba? Sa probinsya ako masaya. Maraming alaala doon. Nung una kitang makita, nagatid ka ng kopra. Bakit hindi ka lumipat ng Maynila? Doon tayo nagkakilala. Kung may iba sanang trabaho, umalis na ako. Gusto na kita noon pa. Pero hindi pa ako tapos ng high school. Hindi ko alam kung paano kita liligawan. Nakakatamad mag-aral, walang pera. Para talaga tayo sa isa't isa. Kaya sinunod kung gusto mong lumipat sa Maynila. Akala ko magiging masagana ang buhay natin dito. Hindi ko ginistong matanggal sa pabrika. Sapat naman ang kita ng junk shop. Hindi ka marunong mag-ambisyon. Simple lang ang ambisyon ko. Hindi ko yun gusto.
Kung hindi mo ako tinaboy, hindi sana nagkaganoon. Ginusto mo rin. Mahal kita, huwag mo akong sumbatan. Kulang pa ang binigay mo. Gusto ko magkaanak. Gusto ko rin magkaanak. Pero inutil ka. Hindi ko ginusto yon. Lahat naman hindi mo ginusto. Inutil ka. Ano bang gusto mo? Huwag mo akong gaguhin. Totoo naman wala kang nararating. Gusto ko makipagtalik sa'yo, pero alam mo naman yung kondisyon ko. Paano ba kita paliligayahin? Mahirap lumigaya kung asamang hindi ka makaitama. Gabi ka pa ako naghihintay pero wala kang magawa. May resulta ba ang therapy? Wala. Dahil na sarili mong problema. Huminto ka sa alak at pagsisigarilyo. Pero baliwala yon hanggat hindi mo binabago ang sarili mo. Alam mo ba yung pakiramdam nun? Pareho lang tayo pero kinayo ka 5 taon. Huwag mo akong paikutin. Bakit kailangan ka magpalaygik? Anong sinasabi mo? Nagpalaygik ka, hindi ko alam. Nakikipagkita ka sa iba. Pinigil mo pa yung pirma ko. Hindi ko magagawa yon. Nagdasal ako sana hindi totoo. Pero totoo nga. Pinitay mo ang mga pangarap ko. Ending, maniwala ka sa akin. Sawa na ako sa paniniwala. Ako pa ang talo. Sarili mo lang kumakalaban sa'yo. Hindi ba ikaw? Dahil dyan sa panluloko mo. Para sa atin lahat ang ginagawa ko. Hindi mo man lang ako hinintay. Yun ang masakit sa akin. Hindi yan totoong sinasabi mo. Ngayon pa ba ako maniniwala sa'yo? Nasasaktan ako, Edmund. Sa bawat gabing naghihintay ka, unti-unti akong namamatay. Mahal mo pa ba ako? Putang ina mo. Sumagot ka, minahal mo ba ako? Tama na, nasasaktan ako. Bakit ayaw mo buntis ha? Walang hiya ka, bakit hindi ka naghintay? Ang tagal-tagal mo ako niloko. Pati ang kaisa-isang kaligayahan ko, kinuha mo pa rin. Ito na lang natitira sa akin. Tama na. Bumalik na tayo sa Quezon. Ernie, Nakapag-impake na ako. hindi ganoon kadaling umalis. Paano tong junk shop? Nahihiya na ako parang Crispin. Ano sasabihin niya? Wala na siya. May katapusan ng lahat. Tanggapin na natin. Tama ka, may katapusan nga ang lahat. Kung ulit-ulit ka na nagpapalamon sa ambisyon mo, bakit ayaw mo nang bumalik sa Quezon? Dahil alam mo wala na tayong babalikan? Pati ang titulo ng Nyugan, ibininta mo. Hindi. Dapat siguro nating tapusin ang lahat. Nabubulok na ang buhay natin. Sino sa ating dalawa ang mas dapat ikumpara sa mga basurang kailangan i-recycle? Dahil marami akong ambisyon. Action! Ano pa ba ang gusto mo ha? Huwag mo kong insultuhin. Bakit hindi? Pati katawam, pagkababae, kaluluwa mo itinaya mo na rin. Nagbibintang ka na naman. Noong gabing bago patayin si Paring Crispin, humingi siya ng tawad sa akin at pinagtapat niya ang pagtataksil niyong dalawa. Hindi ako makapagsalita. Umalis siyang walang narinig mula sa akin. Sabihin mo sa akin ngayon, nagbibintang ba ako? Bakit kung ano naiisip mo? Hindi totoong mahirap tanggapin ang pagkamatay niya. Ang totoo, hindi ako nanginig kalabitan ng baril para pasabugin ko ang buo niya. Diyos ko, Ernie. Kaibigan mo siya. Nagtaksil kayo sa akin. Mamamatay tao ka. Pinaikot-ikot mo kaming lahat. Ngayon alam mo na. Pero pinaikot ko rin kayo. Nagkakamali ka. Alam ko kung saan ka galing kanina. Bukas pang libing.